mga kapatid, meron ho tayong papakinggan dito at the same time, meron ho tayong ididibang. Okay, ididibang ko natin itong statement or itong isang video ho na ginawa nitong si Banat Bay. Una natin patatagalin, ito ho mga kapatid, tingnan nyo yan Okay, sabi po yan dyan sa may sa mga letterings talaga. Marcos admin uubusin ang mga Duterte. Sabay question mark mga kababayan. So ibig sabihin, ang depensa ho nito si Banat Bay, kung sakasakali po, syempre, sasabihin niyan, nagtatanong ako, may question mark ko, uubusin ba talaga? Totoo ba talaga na uubusin ng mga Marcos ang mga Duterte? Di ba? Nagtatanong ako, kasi may question mark. Pero mga kapatid, malinaw tayo dyan dito sa caption ni Banat Bay, nagtatanong ho siya. Pero mga kababayan, magbabago ho lahat yan. Pagdating ho dito sa video niya, ito pakinggan ho natin yung video ni Banat Bay, mga kababayan. Wait lang, ayan. Let's go. Deny sila ng deny. Actually, wala kang denial. Pero yung Malacanang deny ng deny na hindi tinatanggap. Diba? Una pa lang ang gulo na una pa lang na statement ang gulo na Deny sila ng deny. Pero actually, wala namang denial. Pero yung Malacanang, hindi na, ano daw? Paano mo nalaman na nagdi-deny sila at paano mo naman nasabi na walang denial? Ang gulo, di ba? Sige, tuloy natin target ng Duterte. Pero kita naman po natin, na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito, may lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Actually, hindi daw yan, Banat Bay. Fact yan, facts. Okay? Talagang pinapaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung negosyo ni bilyar or mga bilyar na prime water. Yan na naman tayo Down na naman para lang makaligtas sasabihin na naman, allegedly. Pero narinig nyo yung sinabi niya kanina na talagang pinaninindigan niya mga kapatid na uubusin talaga ng Marcos ang mga Duterte. Bakit to mga kababayan? Ultimo nga daw etong mga bilyar. Papaimbestigahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang negosyo, which is hindi ho daw yun. Facts ho yun. Totoo po, pinapaimbestigahan. Tuloy natin, diretso. Sabi pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob. Ay. Anong walang utang na loob? Sinong walang utang na loob, Banat Bay? Si Pangulong Bongbong Marcos ang walang utang na loob? Kanino nagkaroon ng utang na loob ang Marcos? Sa bilyar? Kasi pinapaimbestigan ni Pangulong Bongbong Marcos yung prime water. Walang utang na loob? Paano nagkaroon ng utang na loob? Ang Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bilyar? Pag-explain nga, Banat Bay. Diyos ko naman, yan na naman tayo. Gumagawa ka na naman ng ng intriga Gumagawa ka na naman ng fake news Ulitin ko mga kababayan, wala pong utang na loob ang Marcos or etong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bilyar. Walang utang na loob. Okay? Para malinaw ho tayo. Baka ang mga Duterte ang may utang na loob sa mga bilyar. Yan, pwede pa nating sabihin yan. Yan ang pwede nating i-claim na ang Duterte ang may utang na loob sa bilyar, hindi ho ang mga Marcos. Banat Bay, tuloy. Ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanya hong tinatalo na, tinatraitor. Bakit? Bakit tinatalo mga kababayan at tinatraidor? Paano mo naman nasabi na tinatalo ni Pangulong Bongbong Marcos at trinatraitor ni Pangulong Bongbong Marcos etong kaalyado niyang si Camille Villar? Dahil ba sa pagpapaimbestiga sa mga negosyo? Which is yung prime water, ganun ba yan? Banat Bay? Paano naman yung mga libo-libo na mga Pilipino na nasa laylayan mahihirap, okay? Na nananawagan na hustisya para ho sa kanila dahil nga etong prime water na company ng mga bilyar ay hindi maganda ang kanilang serbisyo. Paano yon, Banat Bay? Hahayaan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos etong mga libo-libong mga Pilipino at proteksyonan na lang etong si bilyar dahil kaalyado, kaibigan niya, ganon? Pasensya kayo, Banat Bay, pasensya na kayo, kasi hindi ho ganon ang ugali ng Pangulo. Hindi ho tulad ni Rodrigo Duterte noon. Actually mga kababayan, nung panahon pa ni Rodrigo Duterte, ang dami na ho nagre-reklamo dyan. Nagre-reklamo na yung mga maliliit nating mga kababayan Pilipino, especially yung provider ho nila, prime water. Mga kapatid naman,
Matagal na uyang reklamo, pero anong ginawa ni Rodrigo Duterte? Wala, nga, hindi niya pinaimbestigahan, hindi tulad nitong si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan, na pinaimbestigahan niya. Kasi bakit to? Naririnig niya yung sigaw, yung mga reklamo, yung mga hinaing ng mga mahihirap, yung ating mga kababayan na ano ho, nasa laylayan. Pasensya na, banat ba yan? Kung hindi tulad ni Rodrigo Duterte na instead na tugunan niya yung hinaing ng mga mahihirap na tao, kababayan natin, ang ginawa niya, pinalobo niya palalo, yung yaman ng mga bilyar, ganun ba? Hinayaan niyang umalagwa ang mga bilyar nung panahon ni Rodrigo, ganun ba? Banat bay. My goodness. O, sige, tuloy. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanya hong tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte ka, tinraidor mo eh. Yan tayo eh. Yan tayo, banat ba eh. Hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtraidor. Alam naman natin lahat yan, mga kababayan. Wala pong ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos dito kay Inday Sara Duterte. Okay? Ang unang-unang ng away ho ay etong si Sara Duterte. Bakit ho? Kasi nga, mga kababayan, hindi ho na umubra yung yung gusto nilang gawin na pabagsakin etong si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara Duterte ang pumalit sa kanya sa pagiging presidente. Naudlot, mga kababayan, yung gusto ho ng mga Duterte. Kaya ho, nung naudlot yon ng away na etong si Sara. Diba? At hindi lang yan, pati si Congressman Romualdez, pati yung mga pamilya ho ni Pangulong Bongbong Marcos, abay dinadamay na ho ng mga DDS. Tuloy. Baka yung si Camille Villar. Kasi nga naman si Camille Villar nag-fist sign, di ba? Kasama pa si VP Sara Duterte. Ano ngayon kung nag-fist sign? Ano ngayon kung nag-ganon? Wala kaming pakialam doon. At wala rin pakialam ang Pangulo doon. Kasi nga naman, malaya naman malaya hong pumilis itong si Villar kung saan niya gusto. Hindi naman tulad ninyo na diktador eh. Na kapag ayaw nila sa ipinaglalaban ninyo or kagustuhan ninyo, aawayin nyo sila, ganun. O di kaya gagawan ninyo ng kung ano-anong issue, yung taong ayaw sa inyong mga gusto. Malayang pumili, mga kababayan, ang mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. O bakit si Amy Manotoc? Umalis siya ng alyansa. Pinigilan ba ni Pangulong Marcos? Hindi. Bakit to? Hindi ho diktador si Pangulong Marcos. So be it. Kung gusto mo dun sa kabila, so be it. Go ahead. O di ganun. Ano talaga ang kanilang, ewan ko ba kung yan ang kanilang obsession? Obsession ba ito ng gobyerno na pag ikaw ay dumikit sa mga Duterte, matik na meron kang demanda, matik na ihaharas ka? Bakit? Kagagawan nyo rin naman eh. Meron kayong demanda, kagagawan nyo rin naman eh. At saka at the same time, walang nanghaharas sa inyo, banat bay. Kayo ang gumagawa ng Ay nako. Tama pa ba yung mga pinagagawa ninyong paninira sa Marcos administration? Yung mga boka-boka lang at wala kayong mga ebidensya, tama pa ba yun? Talagang magkakaroon kayo ng kaso. Ulitin ko, palibhasa kasi nung panahon ho ninyo kasi, banat bay, nung panahon nung amo mo, namamayagpag kayo kahit anong gawin nyo, walang pumipigil sa inyo, ganon. Pag ayaw nung tao sa inyo, ganon, tatamnan nyo ng ebidensya, tatamnan nyo ng mga intriga, di ba? Alam mo, obsession. Tapos, kasi paano mo masasabing obsession? Naipasa kay Claire eh. Kaya yung si Claire naipasa eh. Ayan, nadamay na naman si Jose Claire Castro. Bakit? Dahil ba tuwing may press briefing si Jose Claire Castro, nagsasalita itong si Jose Castro about sa mga Duterte, ganon. Teka lang, banat bay. Ulitin ko lang, mga kababayan, bago mag-umpisa ang press briefing ni Jose Claire Castro, ano bang unang programa? Good news. Okay, yun lang good news. Pagkatapos unang good news, ano na po? Question and answer na, mga kapatid. Ngayon, banat bay, maiiwasan mo ba yung mga media personnel na nandoon sa press briefing na magtanong about sa mga Duterte?
Diba? O kung gusto mo, dipuntahan mo yung mga yan. Hoy, huwag kayo magtanong about sa mga Duterte ha. Kasi mga kapatid, mga kaibigan, si Yusek Castro kasi, hindi naman tulad ni Vice Presidente Sara Duterte na walang jutak. Okay? Si Yusek Claire, mga kapatid, may jutak yan eh. May jutak, oo, matalino, may dato, at the same, datos. At the same time, mga kababayan, may facts. Okay? Kaya nga sagutin ni Yusek Castro yung mga tinatanong ng mga media. Hindi tulad ni Vice Presidente Sara Duterte na kapag ayaw niya, yung itinatanong sa kanya, ano sasabihin niya? Pass. Ayaw ko yan. Ganon. Si Yusek Castro, kapag may magtatanong, kahit na anong issue, diba, sinasagot niya. Ganyan kasi yung tao, may jutak. For the last time, mga babayan, napanoorin natin to. Buo. Deny sila ng deny. Actually, wala nga denial. Pero yung Malacanang, deny na hindi tinatarget ang Duterte. Pero kita naman po natin. Kita naman po natin na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito, may lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanya tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte nga, tinraidor mo ito pa kayang si Camille Villar. Kasi nga naman si Camille Villar nag-fist sign, di ba? Kasama pa si VP Sara Duterte. Yan nung talagang kanilang, ewan ko ba kung yan ang kanilang obsession. Obsession ba ito ng gobyerno na pag ikaw ay dumikit sa mga Duterte, matik na meron kang demanda, matik na ihaharas ka. Hindi ko alam, may obsession. Tapos kasi paano mo masasabing obsession? Naipasa kay Claire eh. Kaya yung si Claire naipasa eh. Pati yung obsession niya paulit-ulit. Hindi maintindihan eh kung ano obsession, merong obsession o walang obsession. Kaya mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Comment down below. Ang gulo mo, banat pa, sa totoo lang ha. Comment down below and please follow, like, and share for more. Peace out.